Good morning, everyone. We are the Group 5. And now, we are going to tackle about Lesson 7, the phenomenon of death. From the previous reporter, they've already talked about the certainty of death. They discussed that we are aware of death in our lives. Maabot dyan siya, but we just don't know how, when, and where it would be happen. So, karon the phenomenon of death, we're going to discuss about sa phenomenon of death, ato ang ibigin o sa dyan ang meaning sa death into our lives. So, before we're going to start the proper discussion, let's first understand this quotation. To see death is to see life itself. So, to see death is to see life itself means that seeing death can be a powerful reminder of the preciousness and fragility of life. It forces us to reflect on our own mortality. This awareness can inspire us to live more fully. So, ang gimian sa quotation is, para ato ang masabtan ang death, is ato ang sabtan ang life. Ang concept sa death, maong makatabang sa ato ang ma-aware ta or magkanaatay ka ng murag information bitaw nga kanang ang ato ang life is dapat ato siyang i-live nga happily og sa ato ang kanang to the fullest bitaw tungod kay naaman ang death murag naatay hangganan ma-inspire na sa ato ang i-live ang ato ang life sa atong kagustuhan o sa ato ang gipilit nga kanang nga buhaton sa ato ang life. So, a human being as a descent. Heidegger uses the term descent to refer to a human person, coming from two words das, meaning there, and seen, meaning being. Heidegger shuns away from such approach of theorizing about the human person. His concern is to describe the existential condition of a human person, a person existing in the world, not an abstract concept. So, kaya Heidegger na po no, iyahang philosophy about sa death kay mas gi-focus niya nga ang human person sa iyang pag-exist dito sa earth, sa iyang purpose o sa iyang ang iyang pag-exist sa world o sa iyang gamit para sa kalibutan. Compare sa ang Plato kang Aristotle ang ilahang concept sa death kay abstract concept nito, like kang Aristotle kay ang human body has a soul, din ang Plato sa kay katong human is a rational animal. So, ang ilaha kay wala more than abstract concept bitaw. Wala kang Heidegger na pod kay ang refocus niya kay kung unsa ang human person nag-exist sa world. Then, the sense in which they sense in the world is not that of one spatially extended thing being contained in another spatially extended thing. So, giminali nga, ang descent in the world kay dili ka siya kanang murag ang inyong relationship bitaw. Example na lang, ang cup of ice cream kay ibutang nato sa freezer. So kato silang duha, wala sila involvement duha, pero nagkaroon sila kanang interaction tungod sa kanang gamit. Gibutang ang cup of ice cream sa freezer. Bisag wala sila interaction or involvement na duha, nagkanang sila relationship. So, mo ang limit ni Gorner 2007-35 nga ang descent ko no kay dili siya kanang usa ka bagay nga di ko alam gibutang sa usa ka bagay wala sila involvement pero nagkana sila relationship. So mo ang iyang gusto ipasabot diri sa iyang paan. Then next, Heidegger states that the following to describe what he means by being in, having to do with something, producing something, attending to something, and looking after it, making use of something, giving something up and letting it go, undertaking, accomplishing, ascertaining, interrogating, observing, discussing, determining, according to Gorner 2007-37. So, kang Heidegger na po, di ba, ang himin sa descent right, being in the world, so their being in the world. So, ang gusto na po ipasabot ni Heidegger sa being in, kay body siya, having to do with something, producing something, attending. So, kano siya tanan, ang all gusto na ipasabot kay involvement dito sa bagay, at sa world, ato ang cooperation, ato ang kaning pakipag-interact, ato ang more involvement ba siya, dili siya mo mean sa kanang, ato alang nga murag ka ng, like, ngayon ako kayo nga, murag ka ng gibutang
taani nga wala tayo buhaton. So more focus ni ali sa being and kaya katong involvement nito sa world o sa other kanang yung being ali sa world. So the world and the being in the world does not refer to the physical world. It does not also refer to the sum of all things in the world, according to Gordon 2007-35. Rather, it is that which makes possible encountering of entities. So, sa iyan na pong, sa iyang kananggigon na being in the world, so ang being in is ang involvement sa mga days ali sa world. Ang world na po niya nga gibutang sa being in the world, kaya wala ni-refer sa physical world, wala ni-refer sa tuang kaning sa tuang mga physical na geographical na concept or sa other physical na to ang gitindugan ron. But ang iyang giving nga reply, it is which makes possible encounter of entities. So, ang giving po niya nga encountering involvement sa talagang entities ali sa world. So, maura simple lang ang gusto niya ito, ang giving niya sa being in the world, kaya na itong involvement o ito ang pakikipag-encounter sa mga other being din sa kalibutan. So what I teacher means by world is that we might hold all the embracing system of references, according to Garner 2007-44. Your engagement or involvement in what you do right now is made possible through that web of significance from out of which entities show themselves or are encountered. So, same or dapat nga rin, Heidegger means by the world is what might call the embracing system of references. So, gano'n na lang nga based possible encountering of entities. So, pag ano ka sa kalibutan, if maka-encounter ka sa tuang mga other human beings, di ba natay ma-adapt sa ilahan, natay marag ma-adapt sa ilahan, marag ato sa ma-apply sa itong kaagalingon, like, pag-socialize nato sa tuang human beings, sa mga animals. So, by ato nga mga pag-encounter, pag-ikipag ka ng encounter na to sa ilaha, natin mo ma-adapt or makuha bitaw ma-apply na to sa akong sarili na gikan sa lain. So, mo siya ang reference, all-embracing system of references. So, your engagement or involvement in what you do right now is made possible through that. So, mo to kay maka-adapt man ta sa ilaha sa example nila sa mga culture sa uban, ato man to siyang ma-adapt. So, ato siyang ma-apply sa ato kagalingon nga ma-involve sa daato kay mabuhat naman sa to siya nato. So, in Heideggerian sense, therefore, there is no world without Dasein, and there is no world without entities in the world. That is because only Dasein can give meaning or significance to the things in the world. So, gingon na po din sa ni Heidegger na there is no world without Dasein, and there is no world without entities in the world. So, tinuod siya ito nga, walay kalibutan o walay mga tao, walay mga entities ali. Kay, o kalibutan na rin siya. So, possible nga, pareha sa other planet like Mars na kalibutan na rin siya, walay mga human being or walay mga entities ato. Then, but Dasein would have nothing to give meaning and significance to unless there are entities in the world. In the process of existing, Dasein might be absorbed or trapped in the world of entities or might be immersed in the world of Dasein, preventing it to live its own life. So, moto, ang world kay, di kita makaingon nga ang world kay, world siya without entities or without human being kitatanan. So, in the process of existing, Dasein might be absorbed or trapped in the world. So, pwede tayo mag-trap of world sa entities. Di ba, mo live man tayo sa world. Pwede tayo na ka na matrap ka sa, di man tayo ba, halimbawa, nabuhay ka, di man tayo ba, basta nga culture ato ang ikadaan or ato ang kanang given na daan ato ang mga culture. So, wala ta kahibawa, basta itong mga entities ato ang ma-encounter or mabilong pag mabuhay ka sa earth. Kaya wala pa man tayo if napata sa itong ginikanan, then might be immersed in the world of Dasein, preventing it to live its own life. So, pag nanataan halimbawa, nabilong ka sa culture, is na kay sundod. So, hindi mo ma-prevent mo to live its own life, kaya naman kayo ginasunod ng mga kuan bitaw, para patakalan, especially if mabilong ka sa usa ka society na namin ginasunod ng kuan bitaw mga rules. Then, implying the conceptualization of Dasein as a being in the world is a claim that Dasein does not exist in a vacuum, for there is always a context world in which it exists. So, implied in the conceptualization of Dasein as a being in the world is a claim that
Daisy does not exist in a vacuum, for there is always a complex world in which it exists, according to Mahakyao 2013-518. So, giminari nga, not exist in a vacuum. Daisy is not isolated or independent. It cannot exist as separation from the world. We are always already thrown into a specific context, a world with its own history, culture, and social structures. So, not exist in a vacuum. Kita nga mga Daisy or kita nga mga tao, wala ka na-exist in an isolated or independent. Wala ka gibutang sa aning nga kalibutan nga blanco tanan kay nabuhay ta na naman tayo na-adapt nga culture, traditions, ato ang relihiyon, ato ang kanang society nga nabilungan. Pag sugod pa lang anak sa tuwa, bilong na dayon ta anak. So, wala ta ni kuan sa vacuum. Kaya ang vacuum, kuan siya kanang lugar ni siya pero wala ni exist, wala blanco bitaw siya. So ang Daisy kay pagka anak pa lang sa tuwa, nanap tayo mga culture, traditions na nakakuan sa tong society, mo nang giingon niya, Daisy does not exist in a vacuum, for there is always a context world. Kay nata sa kalibutan, na naman tayo mga gi-adapt na culture, traditions, dili ta panganak ka sa kalibutan nga blanco na wala tayo nabilungan ng mga na culture sa to o traditions sa tuang kanang society. Then, it also suggests that man is being who is set toward the realization of his possibilities, not as an isolated ego, but as being who is necessarily interrelated with the world of things in the world of persons. So, i-explain ko lang rin ni Complesto 1956-188, nga man is being who is set toward the realization of his possibilities. So, nataari ka ron sa kalibutan kay pagkabuhi nato, daghan ni kay possibilities na pwede mangyari sa atong future. So it depends na sila ngayon, it depends na sa tuaw kung sa nato pag-build atong future sa karon pa lang. So not an isolated ego, so not isolated. Kita ka sa kalibutan, di mo na kung na nahanatay ka ng natural na society na kabilungan, di ta isolated. So ato ang life is full of possibilities. So depende na sa tuwag, kung saan nato pag kinabuhian sa kalibutan, based sa mga possibilities na pwede mangyari. Then, being who is necessarily interrelated with the world of things in the world of persons. So, as gingon ako gayon na naataari na bilong society, maka-interact sa other persons o sa other human being at sa kalibutan, maka-interact sa mga animals, sa plants, o sa mga other kanang organisms sa world. Then, furthermore, he certainly wants to reject the idea that closet is a cut-off from entities other than itself by an impenetrable wall of ideas or representations that it is confined to a private sphere of pure interiority. So, gimini is Daisy is a cut-off from entities other than itself. So, ni-refer na sa idea nga self-contained, subsisting existence where the individual is trapped within their own thoughts and perceptions. So, ano sa tuang kalibutan, di ba? Makaingon na lang kaya, you're entitled with your own opinion and ideas sa mga thoughts. So, kada tao na tayo ka ng lain-lain na thoughts and opinion. So, mali nga, marag na-trap ito sa tuang mga thoughts and opinions sa tuang mind. Then, impenetrable wall of ideas. Focus on our own internal world, separating from the real world by a wall of abstract concepts or mental constructs. So, ang gimin sa impenetrable wall of ideas kay murag nituo ra gid sa atong gituuhan, wala ta ni base sa kanang kung sa tama o mali base sa pang society, ni base ra jud sa tuang na gud murag gituuhan nato sa atong gituuhan, tama ang ato ang gibuhat para sa tuwa, like wala tayo gina-consider nga laing idea sa uban. Then, confined to a private sphere of pure interiority. So, reinforces the idea that we are not simply minds in a box, but beings who are deeply engaged in the world. So, ang giminamod sa private sphere of pure interiority kay ang ato ang utok
dili lang siya mura lang siya box na empty. Naata diri sa kalibutan para mo interact. Then ang ato ang mind maka-adapt pinasiya og kanang lain-lain nga mga ideas of thoughts based sa to ang pakikipaghalubilo sa mga other entities in the world. Then, a person's past, present, and future form a unified whole. Man is the being who transcends himself in his movement toward the future as being thrown in the world in who is destined to death, according to Lesson 1956 to 181. So, a person's past, present, and future form a unified whole. So, mga mag-ano, ato ang past, future, ato ang past, present, and future, mga ang mubuo sa to as a person. Ang past nato kay katong kikan sa pagkabata nato, pagkaanak sa tuwa, ang present kay kung unsa ang life nato ang gikuan doon, din ang future kung unsa pa ang mga possibilities nga moabot sa tuwang kinabuhi in future. A person's past, present, and future form a unified whole. So as a human being, mao gini ang nibuo sa tuwa. Ang ato ang past kay katong magkaanak sa tuwa or pagkabata nato, childhood memories. Ang present karon ato ang gi-live na life karon ato mga experiences, while ang future kay ato ang mga possibilities nga pwede mahitabo sa ato ang mga future nga times. Then man is the being who transcends himself in his movement toward the future. So man is a being who transcends himself. So transcends murag mosurpass sa to ang mga kuan dito, mosurpass sa to ang mga movement aris sa world toward future. Ato ang isurpass sa to ang mga limit sa to ato ang isurpass dito para towards future then as a being thrown in the world in who is destined to death. So, according to Lesson 1956-181, nakuha na rin siya na nabutang na rin sa to ang kapalaran, nagibutang taari sa kalibutan, pero we destined na nga mamatay dyan in the end. So, nothing is permanent in this world. Wala lang dyan tag-abog sa kalibutan ni nabuhay ta ani din mawara sadta. So, kuan siya paminawan sa to ang mga kinabuhi nga kanang grabe ang mga kasakit na giagihan, mga difficulties na itong isurpass. Then, ang tinuod ay, ang sakit na nakatinuoran kay mamatay na kita sa ulhian, wala gapon tayo madda. Bisagon sa panimo ang ma-achieve nimo ani sa earth, dito sa physical world, wala gid kay madda, blanco gid ka mo nga mamatay. Then, a human person's facticity refers to the givens of his or her existence. It refers to a human condition of being thrown into his or her situation, a situation she did not choose. So, facticity, when we say facticity, ang iyang existence karon. So, di ba nabuhi tayo sa kalibutan nga wala ka kahibaw, wala na to gipili ang ato ang condition like gipanganak ko, halimbawa giburod ka, tika gawas na ka, mamili ka, gusto na ko sa Miami kung nga pamilya maanak, gusto na ko ato ko sa kanang sa laing bansa nga gipanganak. So dili na to siya mapili tungod kay ang facticity sa tao, ang human person condition of being thrown into her situation nga wala na to gipili. So bisag gano'n na makaingon ta, mga bitaw daghan tag manifestations nga unta kanang unsa kahapon kami kay dili mi pobre, unsa kahapon kanang wala may naglisod sa kinabuhi, unsa kahapon kanang wala may nagproblema sa mong financial. Tungod kay gikuan ta nga sa kalibutan nga wala na to gipili o di nato wala na to gipili ang ato ang kanay situation na gusto maaguman. So depende na jud sa to kung sa nato pagpaniguro pag-surpass ato nga mga limitation para lang makamit nato ang ato ang ginamanifest nga maayo nga buhay. So Heidegger characterizes a human person's present as fallenness. To fall is to be trapped into the world of the day. The world of the day is the world of the crowd, which is the world of convention, tradition, doctrine, and conformity. To fall into the world of the day, therefore, means to live according to the wishes of the crowd. A person's fallenness, according to Heidegger, has two stages: early stage and the later stage. So, kung ano po nila, i-characterize sa Heidegger nga ang person's present as fallenness. So to fall is to be trapped into the world of the day. So the world of the day is the world of the crowd, sa mga tao, the world of the crowd. So to fall of the world of the day, therefore, means to live according to the wishes of the crowd. So when we say wishes, according to the wishes of the crowd, di ba, ano sa tuwang society kay natay mga rules o mga mga batas na ginapa-implement o mga kaning dapat sundon. So, to fall into the
day, dapat ato siya mabuhay ta nga ato atong sundon mo, mabuhay ta nga mo according to nga to or mo based ta nga to para mo mukan ba ito magganatay mo na lugar ato nga society kay or ato nga place kay tungod kay giingon man nga to fall into the world of the day kay to live according to the wishes of the herd. So dapat kung gusto nimo nga kanang ma-fall ka sa mabilong ka sa kanang sa crowd, dapat imuhang sundon or musunod ka sa kagustuhan sa kadamuan. So natay two stages, the early stage and the later stage. In the earlier stage, a person has fallen into the day because of the society and the people around him. So maugiingon na yun nga, earlier stage. Pagpanganak sa tua, nahanagitag society of people nga nabilong ta. Halimbawa, gipanganak ka nga Muslim, sa Muslim di ka anak ng society. Sa Muslim nga society, John, ang mga culture, traditions, mga naging mga adapt, hantod pagdako ni mo kay tungod kay nakakangalaman. Tungod kay nakakadira na bilong. So mo na siya ang early stage, imuhang society o sa people around her or him, ang pamilya nimo nga gikadakan nimo sa start sa pag-exist nimo diri sa world. A human person is already aware of his or her fallenness, but he or she still fails to assert his or her individuality because he or she finds the world of the day comfortable. So, in the later stage, ari na ta sa more later stage, kahibaw na ta sa fallenness nato, pero di kaya po nato ma-assert ang atong individuality kay na-find nato ang world of the day comfortable. Tungod kay comfortable ta ato nga, kung tungod kay comfortable ta sa world, dili nato mapakita ang ato ang true potential. Tungod kay comfortable ta ato, murag magkuan na bitaw ta nga okay ra ni nga kuantik. Okay ra ni nga buhaton ko ni, okay ra ni nga dili kay ko magkuantik. Comfortable ta nga ato nga world. Which is mao to ang giingon ni Heidegger nga sa later stage, kita still fails to assert our individuality tungod kay comfortable ta ani nga world, dili nato ipakita jud nato ang true potential. Dili ta kanang tungod kay sa comfortable nato, dili ta maniguro, dili na ta mag-isip sa kanang kuan ba sa uban tungod kay comfortable ta ani nga world. So mao yang gusto i-kuan na sa later stage. Then, but a human person should not remain in the world of the day. According to Heidegger, he or she should live an authentic life, a life that he or she chooses, a life that he or she owns. So, giyon niya nga, bisag dito sa mulig ta according sa crowd, according to the day, dapat ang human person ay dili adto mag-maintain ang iyang buhay mo according sa world of the day. Dapat mulig siya ang authentic life, iyang buhay na lain, iyang buhay na iyang gusto, iyang buhay na iyang ganahan matamasa. Then, a life that he chooses, a life that she owns. So, kanang murag authentic life, kanang imong authentic self, wala kay, murag, ang imong pagka-unique bitaw, imuha to siya, ang pag-live mo sa world kay ang imong authentic self, like, kung sa imong gipili, kung sa imong kagustuhan mo, tayo mong gusto nun, na pag-exist. So, a human person's existentiality includes all the projects and possibilities that he or she wants to accomplish in life. Given the conditions that he or she cannot change facticity and taking into consideration his or her present qualities in the world of the day. A human person has defined himself or himself by creating and realizing plans in the future, but he or she has to create her plans with awareness of his or her impending death. So, a human person's existentiality includes all the projects and possibilities that she wants to accomplish in life. So, motong giingon nga, start sa nabuhay to sa world, daghan kay tag possibilities nga pwede mangyari sa tuwang kinabuhi. Depende na sa tuwang kung saan na ito pag-handle ang katotanan ng possibilities na pwede mangyari in future. So, apil na nga ito sa itong existentiality, ang gusto na ito nga buhay, gusto na ito nga future para sa tuwang kaugalingon. Then, given the conditions that she cannot change facticity, so with ginon kayo na nga ang facticity kay the condition na wala na ito gipili, na butang taan sa world, na ang ato ang condition or situation na wala na ito gipili, and taking into consideration
generation that represent holiness into the world of the day, a human person is defined himself or herself by creating and realizing plans in the future. So bisag naata sa world of the day, ato agyapon mag-isip gyapon ta og plano kung saan nato pag-build ato ang future sa mga future na generation nga mo abot, sa to ang future days nga mo abot pag muguwang na taala sa kalibutan. But she has to create his or her plan with the awareness of his or her own impending death. So, ang iyahang plano dapat, di ba, ang magplano ta sa itong kinabuhi kung sa ito ang ganahan na matamasa, pero dapat aware ka sa ito ang impending death, sa ito ang umaabot ng kamatayan. So, mo to siya ang kaning overall nga kanang gusto ipaabot sa ito sa lesson 7, the phenomenon of death nga. Tungod kay na ang concept sa death, tungod kay aware na tangan na ay death, dapat boto siya ang mutulak sa tuwa nga ato ang isabuhay atong kinabuhi nga ato ang gi-enjoy na dapat wala tay kanang if ever mamatay ka wala tay i-regret nga dapat dahil sa katong buhay pa ko ako ana gibuhat, dapat dahil sa buhay pa ko ako ana ning gipa-feel gi-experience akong kaugalingon tungod kay dapat ang concept sa death sa tuang life mao siya ang mo-push sa ato ang tarungon natong kinabuhi ron nga dapat ato ang pag-exist ari sa world dapat dahil purpose, dapat dilita mura lang back sa gibutang sa usa ka place nga walay sud. Dapat ang ato ang kinabuhi karon tungod kay na ang death, tungod kay ibaw ta nga moabot ang death, dapat ato ang life kay tarungon nato, dapat ang ato tanang buhaton ari sa kalibutan kay naay purpose, naay pure intention, dapat pure ta sa atong kaugalingon in order for us to dili ta nato ma-regret ang mga adlaw nato ang isayang pag moabot ang ato ang kamatayan. So good morning everyone. Right now I am going to discuss a topic about the human person as a being towards death. According siya ka Heidegger's concept which is collected rasad sa giingon ito ni okay kagaingay ihang gitakal. So before that maka-question ka kung unsa tay ning death, unsa ang naa sa death. I know kanang some of you is may kanang murag background na bitaw sa about death, but wala ta kabalo og unsa ang deep or ang meaning jud sa kanang death. So, nani diri quotation about Haruki Murakami. Iyang giingon diri nga death is not an opposite of life, but it is a part of it. Ginamit diri sa quote nga kanang dili daw kabaliktaran ang kamatayan sa tuwa kinabuhi. But kini is a part din siya sa tuwa kanimo silbi kinang destined bitaw na mahitabo jud sa tuwa. Sin jud sa tuwa nga maabot nga kitang tanan is mamatay at the end. Then, ginayon sa diri nga, ang life daw sa tao is pareha sa life sa animals o plants, wherein cycles niya bitaw nga, mag-start na sa birth, then ma-end, gihapon ta at the end sa death. Unsa man ta kanang kadato bitaw, or kapobre, gwapo man ta or gwapo di, then healthy man ta o sa di, is mabot jud ang time na mamatay, gihapon ta the end. So, according sa Heidegger's concept of being towards death, that is emphasize how humans generally have an authentic attitude towards death. So, emphasize ang mga attitude or behavior sa mga tao, which is dire ang mga pagtanaw sa tao sa death, kanang sabi wala bitaw nila, kanang dili sila sincere o wala sila deep understanding about aning death. Namataka nila ito ang mga inauthentic attitude unya kay naman siya 3 ways ito. Then, ginastate sa diri nga, we avoid confronting our own morality by seeing death as something that happens to others. So, ginastate diri na wala na ito nakita sa itong kaugalingon na kanang mamatay ito ta. But, ato ang pagto is para mamatay, ang kamatay is para lang sa uban. Wala na ito na-reflect sa itong kaugalingon. Wherein mahitabo gihapon sa tuwa. And it's fine. Then kinang sabi gidinay bitaw nato or ginaiwasan nato ang
diri sa death. Sa ni Heidegger is ginakuan bitaw niya diri ginamin dahil sa niya diri nga ug unsa nato kinahanglan dawaton ang kamatoy sa tuwang kinabuhi then ug unsa nakaapekto ang kanang kamatoy sa tuwang kanang atong pag-live ani sa earth bitaw. So kaya rin kay kabalo man ta nakita ta na is mamatay gihapon, mahimo na nato diri ang mga butang na dapat nato i-prioritize, mga butang na dapat nato is pahalagahan o himuon ang dapat himuon din mahibawan sa nato diri ang tama sa mali kay gikuan bitaw nato ang atong kinabuhi gipahalaga nato. Then dili aron wala tayo regrets if kanang maabot ang time na mamatay bitaw ta, mahimo nato diri ang kanang mga butang nga gusto o dapat nato nga himuon. This denial stems from living absorbed in daily distractions and societal norms refers to us the world of the day. So kini world of the day is gi-highlight ni kinang Heidegger's bitaw sa iyang concept wherein ngari is na-influensya or kini world of the day kinang mga distractions or influensya sa ato ka nakapalibot or society sa paghimo o pag-make sa ato mga decisions in life. Then ngari is makuan bitaw o unsa diri is makita unsa atong sundon sa dili. Then sa kagipilin man nato nga sundon kay sa pagtuon nato mo ni ang kanang ligtas or dapat himuon ang makamaayo sa tuwa. Gisuon ni nato ang ilahang mga patakaran, ilahang mga kuan bitaw kaugalian. Wala so ngari is mabelong ta or ma-under ta sa control sa world of the day from the world itself day is nakaiputin sa uban nga tawo is makuha bitaw nato. Just like sa mga kanang mga paniniwala bitaw nila na sa kanang babae is dapat magpakasal daw ka before ka mag-30. So bisag dili pa ka kanang ready bitaw, kay feeling mo mo niyang maayo, so mo to imong gisunod. Our attitude towards death becomes superficial, characterized by idle talk or kinang ato ang authentic na attitude is kinang makuan daw siya sa ma-breakdown siya into 3 ways. Muna ito na idle talk, curiosity, o ambiguity. So sa idle talk it's speaking about death without understanding. So gatakil or gatalk ta casually sa death without knowing kung unsa jud ang meaning bitaw sa death. Then sa curiosity kay ashwawa interest. So silbi magtapik ta halimbawa sa death o may mamatay. Kanang silbi curious bitaw ta pero wala na to gina-explore ang kanang significance or ang importance ato. Then ang pangtala kay ang ambiguity. Doubt about the sincerity of our reflection. So ambiguity wherein uncertain or sincere we're reflecting on death, avoiding its personal reality. So batakot ani sa kanang death but dili ta sincere kung unsa jud if kanang dili wala na to gi-reflect sa tuwang kagalingon o unsa jud ang meaning sa death. Then gina-argues ni kinang Heidegger kay tungod nila mga inauthentic nga attitude is ma-prevent na to or silbi dili kita na to mapakita kinsa jud ang tinuod na kita kay influensya ta sa lain. So ginakuha niya diri nga tungod ani nga mga kanang attitude is ma-prevent na to or maligay na to ang pagiging totoo bila sa itong kaugalingan sa pag-make sa mga decisions na dapat kita mismo ang muhimo ato. Then ang gina-main point lang or ang layunin lang dyan din ni kina Heidegger's because ang concept is and authenticity in life involves confronting death directly, understanding it as a personal reality rather than abstract concept. This awareness can lead to a more meaningful and intentional existence. So, ginatukoy lang dyan, ang layunin lang dyan ni kinang Heidegger bitaw is kinang mulive ta sa tuwang life wherein sarili na to nga desisyon, dili ta magpa-apekto sa uban para kanang ay makita bitaw na ng mga uniqueness bitaw. Then sa pagdawat sa death, kung kabalo man ta sa to kagalingan na ngadto kita pa do sa death is dapat kanang mulive lang ta sa life na atuang
kanang gusto o walay dikta sa uban or influensya sa uban. Just kinang live the life you want. Heidegger's existential analysis of death, focusing on its role in shaping authentic human existence. Heidegger's views death as an ultimate certainty and an essential aspect of being. So Martin Heidegger states that authentic human existence is not like kaugalingon nato mga choices and having our own decisions to make. So, dili ka nga Heidegger's views and death as an ultimate certainty, as an essential aspect of being. So, dili is kanang as a human being, we already know na death will come through us through time. So when it comes to authentic human existence, it's we can create our own decisions and having our own aspects. So Heidegger has 5 characterized attributes, which is almost, non-relational, unavoidable, uncertain, and indefinite. When it comes to almost, it's not like ato ang kaugalingon, which is have an individual personality and individual choices of our life. And diri siya is kanang diri siya kanang makakuha sa ato ang mga decisions na gikan sa tuwa na wala na to gikuha sa uban and making our own true self. Non-relational cannot be experienced by anyone else. When it comes to death, it's death in ourselves. So when mamatay ta, is kita rin makahibaw kung naunsa ta namatay or kanang unsa to ang na-feel na namatay ta ato nga time or which ka na ang death is kita ra ang maka-experience sa ato ang kaugalingon. So unavoidable. So diba naman ta na ang death is unavoidable. Wala kay ba na unavoidable di kita siya mahibaw-an kung kanus siya mahitabo sa ato ang sarili. Then ang certain, inevitable. So diri certain na ta na kita mamatay man kita sa kanang ato ang panahon or sa time na maghatag sa ato ang. Then indefinite or uncertain as what will occur. Then maman jud ta kahibaw kung kanus ata mamatay, kung kanus ata mamatay or mawala ta diri sa ato ang or as ta di pa ibutang. Then Heidegger introduces key concepts such as descent, throwness, and falling. So descent, as na-discuss na ni Hoffe na, ang descent a term of referring to human existence or being there, or being in. So dali ang descent is na a category which we can live for ourselves or nabuhi ta dali sa kalibutan. Then ang throwness, the condition into which individuals are born shaping in their lives. So ang throwness is dili tama ka nang ma-create our own decisions and shaping our lives which can help us through time. Then falling, living inauthentically by conforming to social expectations rather than one's true self. So falling, ang falling is kanang naaga-agad rata sa mga tao sa ilang mga nag-aagad sa mga tao na nag-expect sila sa tuwa rather than being our true self sa ato ang sarili. Then the awareness of the through anxiety inducing provides an opportunity to reflect life. So dali provides an opportunity to reflect life. So dali is niya nang kailangan nato i-reflect ato ang sarili sa ato ang gikahimutang karon sa mga bagay na ang death na will come through us na makahimot ang mga right choices and inspire us to do more. Then this recognition can inspire individuals to embrace authentically by taking responsibility for their choices, pursuing personal meaning, and living in unlimited alignment with their unique potential. So there is ang death is na-inspire us to do more, to be ourselves, make our own decisions, and also to take responsibility of our choices aron maka-persuade us aron mahimo nato ang mga bagay sa ato ang life na kailangan. Right now, we can live with our unique potential for once ourselves. Then it also contrasts authentic living, facing mortality and living through oneself with an authentic living, avoiding thoughts of death and
following societal norms. A position as a motivator to make meaningful use of one's limited time, echoing the famous advices of figures like Steve Jobs to live each day as so when it comes to Steve Jobs to live each day as if it were your last. So, dari iyang hanggi ko ang Steve Jobs is kanang dapat ato ang i-fully live our life before death comes to us without any hesitation. Para sa when death comes through us, is wala na tayong mga unwanted or unnecessary na kailangan na lubuhan sa ito ang sarili. Then, that discussion encourages readers to comfort mortality directly as a way to live a more intentional authentic life. So ang encourage is through the readers is kanang we need to live more authentic lives ourselves or be true to ourselves when it comes to death. Secondary is kanang we need to live our own life really sa to our society without any hesitations and sa death without fearing death. Everyone, so today we will be discussing the lesson 8, attitude towards death. So namin siya yung 5-stage ha, attitude towards death. So ang first stage na kay ang know thyself. So most of us, if not all, are afraid of death. We are afraid of death because death puts an end to our life. We know that death is the cessation of physical life and we do not know if there is life after death. And ever there is a life after death, we are not sure whether it is a life in heaven or a life in hell. In other words, we are afraid of death because through it we will lose our lives. And there is no guarantee that there is a better life after death. So most of us daw kaya nang mahadlok sa death, ang uban sa dili mahadlok sa death kay. So kanang iba kay mahadlok ta death kay taga kay what if sa atong mind. Dagat kanang makaingon ta, what if ug manang mamatay ko asa man ko padulong ani kanang nabig ako nagnapato na better life or mapadulong ba ko sa hell or sa heaven. So di ba na sa atong pag-overtake pala na sa atong pag-what if pala na kay makaingon murag makafeel na tao kanang hadlok bitaw kay kanang siyempre, wala tayo ba kung after natin mamatay na abay a better life. So, in other words, kay kanang mahadlok kita sa death kay mo na to yung ko na kanang daghan na kay matwid sa ato ang mind kung unsa may kanang kahulat na to kung mamatay ta kung mapadong ta sa hell or sa hell. So, kanang siguro ay kanang kibalo ta kung after nato mamatay di na siguro ta di na dito ta hadlok kung kibalo ta kung unsa asa ta padulong after nato mamatay. Kanang murag instead na murag madawat na nato ang kamatayon nato. Mamahalok na sa kamatayon dito kaya wala na ba kung isang hitabo nato o isang nagulat nato after nato mamatay. Ang ubang mga tao sa tira ay ganang go-pretend na ibalog na sila kung isang hitabo sa after death. Kanang daghan na kayo sila pastorya sa mga tao na dili mao lang hitabo sa kanang after nato mamatay. So ang katusang mga tao na namati siya ha kay murag ang uban sa totoo niya. Mao to murag magsugod na po sila og kahadlok pa to kung unsa man ang hitabo sila pagkamatay nila. So for some of these, then we are afraid of death because we think that death is evil. But believing that death is evil, believing in something that we do not know. In other words, we are afraid of death not because death is evil, but because we think that death is evil. That sort of thinking, according to Socrates, is based on ignorance. And if ignorance is the root cause of the fear of death, then knowledge must be an antidote. There is no the reason why Socrates says, know thyself. So, mahadlok ta sa kamatayon, hindi ingon na kanang bad siya or evil ang kamatayon. Kundi nagaisip ta na kanang ang kamatayon kay kanang bad siya or evil. So, according kang Socrates, ang mga gaisip ito, ani kay matawag siya og ignorance. Siguro, kibalo naman siguro mo kung saan na ignorance. Ang ignorance kay kanang matawag na siya og kamangmangan or kanang katanahan or wala sila common sense. So, di ba, wala ta kabalo kung saan may tabo after death. So, pero gina-assume nato na nailay may tabo or naiba na may tabo sa tuwa. Bis kadula, kung ta kabalo kung sa ginapituot na may tabo
Mauling gingon ni Socrates diri na kanang know thyself. Ibalo na ba ko unsa gid mo, kabalo na ba mo kung kinsa gid mo or naka deep understanding na gid mo kung unsa mo or kinsa mo? Di ba wala pa? So dapat kanang ilahilahon pa kita to ato ang kaugalingon. For a human person, according to Socrates, is a soul temporarily residing in the body. The soul is eternal and the body is temporal. When the body dies, the soul is liberated from it and it continues to exist. One must be able to realize this truth rationally. Only then, just like Socrates who welcome and lovingly embrace death, will a human person be not afraid of death. So, Socrates believed that we are not just bodies, but that we are souls. Ang body daw kay di ba mamatay ang tao kay ang body kay ilubong man na. So ingon nagbilit si Socrates na ang body mao na ang mawala sa kalibutan pero ang soul kuno nag-exist gyapon siya anhi. So kung ato ning nasabtan ang kanibitaw na ingon ni Socrates para sa kung nasabtan lang nato ang death or ang kamatayon kay murag dili na ta mahadlo kung unsa man ang mahitabo sa tuwa or ang kamatayon bitaw kung madawat na ba nato or dili. But our Buddha also believes that we are afraid of death because of our ignorance of our human nature. Because of death, ignorance according to him, we crave for life, we cling and attach to it. It is because of this craving, and attachment to life that make us afraid to die and make us suffer. So, si Buddha believes that we are afraid of death because we don't really understand our true nature as humans. Because we don't know the truth, we want to live and hold on life tightly. We are afraid of death because we cling to life. This craving attachment to life is what causes us to suffer. So, kanang si Buddha nabilin siya na if mamatay mo sa katao kay mawala po ato ang body dili sa kalibutan pati po ang ato ang soul. Pero kung Socrates di pa rin ang tinuuan ni Socrates kay ang body ra ang mawala dili sa kalibutan tas ang soul kay ga-exist siya. Kung oras to I'm going to discuss about living a meaningful life. So, embracing death, acceptance, and peace can be seen in the example of Jesus, who willingly has faith stating, "It is finished." This reflects the belief that life, despite its challenges, has an inherent purpose. So, ang pagdawat nato sa kamatayon ug ang kalinaw sa atong pagkamatay ay nahimong inspiration sama or tulad kang Jesus na andam atubangan ang kapalaran o ang hitabo sa iyang. And then, so kini nga kuan is nagapakita sa tuang pagtuo, sa tuang life, isabot sa panakalisod or mga problema nga tuang magian. Atong mga problema nga atong magian is naging meaningful or halaga atong life sa tuang. Then, Viktor Frankl suggests that while we may not have an ultimate purpose, every moment offers opportunities for meaningful fulfillment. Recognizing that's significant can make the idea of death less daunting. By living with intention and purpose, we can approach the end of life with the same tranquility as Jesus, feeling fulfilled and at peace with our journey. Ultimately, living a meaningful life allows embrace death without fear. So, si Viktor Frankl is gato siya na wala tayo kasiguraduhan sa panginabuhi diri sa kalibutan. And then, ug sa bawat pagatan kay makahatag sa to mga opportunity aron atong life or kinabuhi may halaga or importante. Then, ang pagbuhat nato sa tama o mga makabuluhang bagay sa atong kinabuhi or life is mao makaya natong maatubangon ang atong katapusan or kung moabot man. Then, sama kang Jesus na naging kontento siya sa iyang paglakaw. Then, sa katapusan ng is, ang life is, sa katapusan is, ato ang kinabuhi or life is, kayuhan kung matagaan ka ni pagpapahalaga bitaw is, andang na mo dawat sa kamatayon na dili tang hantok sa fear or hantok sa pang kinabuhi. So, next is we will discuss the live fully in the present moment. So, di ba kabaw na tanda ka na kining live fully in the present moment na sa
to atong mga moment na naatag diri like kanang imo na to atong life with good and happiness, mga kasadya, dili lang bitaway puro kasakit, puro kanang kaguol kay kanang kung sunod ana kay kanang mura ka mga kaingon na kanang may pagbuhat tuni may pagi kanang gikuan na kun aron bilaw na kanang puhol na kanang di ka magmahay sa kanang imong panghimo dapat so sampan na pa karon dapat i-enjoy nimo kung unsa imong life na naa karon. So parehaning gingon ni kanang Gautama Buddha states that there are two kinds of mental states, positive and negative. It is impossible according to him for these two mental states to occupy the mind at the same time. So parehaning gingon ni Gautama Buddha states that naadyo drabay na kanang two types sa kanang mental health which is katong positive o negative. So kanang according sa iya nakato ang katong two types of kanang mental state kay dili man jud na siya pwede occupied siya na kanang masabay bitaw sa mind ang duha like kanang one gid at the same time na kanang makauna-una ka positive usay makauna-una ka negative. So kanang mo na siya kon imposible daw sa iyahan na kanang na ma-combine siya ang duha kay for example di ba kanang we cannot be happy and sad at the same time. We cannot also be angry, loving, peaceful, anxiously. So di ba kanang for example kanang dili biya ta kanang pwede na kanang habo kanang happy ta karon nya uman kay kanang sad na sad dili kanang pwede ba kanang like happy nya sad na sad at the same time kay kanang naman jud na siya kanang mangimbabaw bitaw like naagi mulabaw na kanang dili lang pwede na magsabay kanang ba karon kay sad ka nya kanang next kay happy na sad ka dili siya pwede magdungan bitaw kay naagi na siya kanang mangibabaw nya then it can only be one state at a time like usa ra jud siya kay kung happy na jud ka kay kanang mangibabaw maginang usa kay mo dili imposible jud siya na kanang magumbay ta ang duha ang kanang positive ug negative ben usa na siya mangibabaw na usa maski positive na or negative. So because kanang when the mind example ani kay kanang when the mind is filled with happiness, sadness cannot arise in it. So for example ani kay kanang moong gitawag ko siya imposible pud siya na kanang magkuan ang duha positive ug negative kay for example kay kanang imuhang mind kay filled with kanang happiness jud siya kanang like puro gikalipay puro kanang pan di ba maglisod ng sud ara ang katong kanang imuhang mga kasuko mga kanang kasal nimo kay kanang maglisod na siya pataas kay tungod ana kay imuhang na feel bitaw sa imong mind is puro na jud happy wala siya kanang sad maglisod na jud ana ang so that's why na kanang impossible jud na magdungan ang kanang positive ug negative na mental state. Example sa ani kay kanang when the mind is occupied with anger, no space is left for love to grow in it. So for example, kay kanang mo sa mind na una ka puro kasuko, di ba wala na jud makabilin sa imong kasing-kasing na kanang like kanang imong pa nang paano siya kay puro mga kasuko. Di wala gigamay na kanang mukan. Abo na kay pagdumot sa usa ka tawo. Nya suko na gigaw ka sa iya, di ba? Mawagtangan ra biya ikaw kanang pasaya na kanang like wala blanco na jud siya tanan kay kanang tungod sa imong kasuko, di na ka makapil sa kanang happy. So that's why possible jud na magsabay jud sa at the same time ang kaning positive and negative mental state. And also kanang mo na siya ang kanang according to Buddha mo na siya ang oneself. Then karon kay kanang if we do not want to feel sad and angry, the right way is to cultivate happiness. So kanang kung dili man ta makafeel kung dito bitaw ganahan like mafeel to puro lang kasuko, puro lang kanang kaisog, kanang dapat i-cultivate sa dato ang kanang happiness. Karon bitaw wala jud siya kanang angry na masud sa imong mind like puro lang happiness puro pati kanang samtang na dapat kanang feel jud nimo enjoy ra jud imong life di ka mag-isip og mga negative kuan dapat kanang feel ra jud nimo kung unsa jud ang life na naa karon sa imong. And then also kay kanang this truth can be applied to our anxiety of death. So kini ma-apply nato na kanang sa ato itong hadlok sa death na tungod ato pwede to nato ma-apply na kanang sa ato ang hadlok sa kamatayon kay di ba katutanan kay mahadlok din sa kamatayon. So kana usay kay it is not bad that we think about death. So dili man siya kanang bad na kanang muisip ta sa kanang kamatayon kay syempre kay natural bagay na maabot din sa atong kamatayon. So dili siya bad na isipon nimo pero ang kanang what is not good is when our concept of death overcomes us to extent that allow us to live anymore. So kanang ang dili lang siya good is kanang himo na nato concept ang death o kanang for example kay mamatay ka niya mo namang concept na niya na kanang if mamatay ka wala din adjud ka kanang wala na gid ba kanang pag mamatay ka dinay ka pwede ba kanang mabuhi ang hangtod sumuo lang kanang dili sad angay na kanang siguro bitaw na mo ang concept of death o kanang wala na jud ka if mamatay ka dinay jud ka mabuhi sa hangtod.
So naikuan ari ay, is that something to evaded or it's something to be anticipated and encountered. So andit ba kay angay nato kanang iwasan or pasagdaan or angay nato i-accept. So dapat andit kay kanang kung buwan makuan man dapat kinahanglan na to siya kanang i-accept kay wa may dakago kung kano sabi to ta kanang kwaon kuno sa mamatay. So dapat accept na nato niya kanang samtang dili pa na siya maabot. So mo ni siya kita ang live fully in a present moment kay kanang samtang dili pa siya maabot dapat kung unsa na aron sa ato ang kinabuhi dapat i-enjoy ra gid nato kung unsa jud ang nakaron dili ka pwede dili ta magpa-stress dili ta magpapuro ka ng like kasuko lang or kalain dapat enjoy na to kung unsa karon like kanang imo na to atong life full of happiness like kanang puro lang gid kanang kasadya kay kanang ang dibito ta magmahay kung sa puhon maabot na kanang kamatayon. So nakakuha na rin. In this lesson, we will discuss some of the positive ways by which we deal with the phenomenon of death. Through this lesson, we shall realize that the best way to deal with our fear of death is through affirming lifestyle. So, next ani kay i-discuss na dahil na to ang kanang next na musunod ani which is ang katong letter D ani na kanang ano na discuss kung unsa jud ang mga positive ways kung unsa ato ang kinahanglan aron di na bitaw hadlok kung sa kanang kamatayon kay aron like ready na tabaw kung sa jud ang mga positive ways ani. So mo ra dito. According to Marcus Aurelius, there is only one thing that every person. Yes, live courageously. So, Heidegger says that our awareness of death lead us to live an authentic life, knowing that death is my own, that nobody can replace me, and that I can escape it, and it is certain though indefinite, makes me realize that life is my own life and I have to make change of it. My life is my responsibility. I may be with others in the world, but my influence me. But only I ought to determine how I live my life. I admit suffering against all odds. I have to carry on my life. With or without heaven, I will face death with all courage I can master. So, sinasabi ni Heidegger na ang atong awareness sa atong kamatayon mao ang mag-lead sa to ang mabuhay bitaw tinuod niya. Kay daw siya na ang kamatayon bitaw niya kay iyahalangit niya. Walay makailin sa kamatayon kay bawat usa sa to ang kay kamatayon na maabot o kanang dili kita na tumatagan ko kanos ani siya maabot. O diri niya na-realize na ang iyang life kay own lagi bitaw niya. Siya ray maka-change niya. Masigna siya sa kanang world bitaw na kay paghalubilo kay kanang nakihalubilo niya na influence bitaw siya. Pero siya lagi maka-determine kung unsaon bitaw niya pag-live ang life. Confronted with courage, death does not only become bearable, but it becomes a source of spiritual transformation. This an insight we can derive from this story. So, sa diri na story ko sa story na Zen monk was going to die. He was very old, 90 years old. He suddenly opened his eyes and said, "Where are my shoes?" And his disciple said, "Where are you going? Have you gone crazy? You are dying." And the physician has said that there is no more possibility, a few minutes more. He said, "That's why I'm asking for my shoes. I would like to go to the cemetery because I don't want to be drugged. I will walk on my own and I will meet death there. And I want to be drugged. And I know me, I have never lived on anybody else. This will very ugly that for a person will carry me. Nobody else is withering, not only that he dug his own grave, lay on it and died." So, kanin sa story kay kanang si Zen ang kanang kamatayan na bitaw siya nga
mukha bitaw sa iyang una lunganan niya kanang di siya gusto na kanang nailain tao na mag-iri sa iya padungan to sa kanang iya bitaw lunganan so mato siya rin nagkakad to tas kanang layout ng hininda ng video niya namatay. Mga ka-story ni Zane. Joe Corey, this born out of understanding the most first courageously toward his gate because he deeply understood the impermanence of reality, including life and death. So moto ka nag-iwag niya to kay kanang na-understood niya na kanang na-understood niya ang impermanence sa life o sa kanang na-understood niya na ang reality including life and death kaya ba siya na kanang ang ginabuhi na abit ay kanang end niya. So, pariya sa katong gingon ni Socrates na kanang giaksip lang bitaw niya ang kanang iyang kamatayon niya kanang katong Socrates did not escape his punishment and courageously face his death because he believed in the indestructibility of the soul and that who truly understood life is not. So, sa pareha bitaw sa katong Socrates na wala kay gi-escape ang iyang punishment o kanang lakas bitaw niya gi-accept ang iyang kamatayon niya kanang kay nagtuo siya sa kanang indestructibility bitaw destructibility of soul means na kanang ang hindi pagkakaroon ng direction bitaw sa kanang kaluluwa niya kanang nakuha niya na ang kanang tinuod na